So ito mga kaibigan yung nangyari kanina. Nakakalungkot. Pero ito mga kaibigan, panoorin natin. Sa mga hindi pa nakapanood, ako hindi ko pa rin masyado napanood kasi ang dami ko rin pong ginawa maghapon eh. Kaya ito, panoorin natin sabay-sabay itong announcement ng Tito Vic and Joey. Pumasok po kami lahat ngayong araw para makapagtrabaho, pero hindi po kami pinayagang umere, non-live. Hindi po kami pinayagang mag-live ng new management. Kung natatandaan niyo po, July 30, 1979, nang simula namin ang Itbulaga. 44 years na po ngayong taon na ito, 44 na taon. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Unang-una ang RPN 9 for 9 years, 9 na taon po. Ang ABS-CBN for 6 years, 6 na taon. At ang GMA for 28 years, 28 taon. Thank you very much. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng advertisers mula 1979 na nagmahal, nagtiwala at sumuporta sa amin. Ganon din po sa inyo mga Dabarkad, sa mga manonood, sa inyong pagmamahal sa programang naging bahagi ng inyong tanghalian. Lubos din ang aming pasasalamat kay Mr. Tony Toviera sa pagkakaibigan at pagiging bahagi ng aming pamilya. At higit sa lahat, sa Panginoong Diyos na kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Hindi na po namin iisa-isahin ang laman ng aming mga puso at damdamin. Ang hangad lang po namin ay makapagtrabaho ng mapayapa, walang maagrabyado at may respeto sa bawat isa. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. Thank you. We love you. Love you. Bye-bye. Okay, so yan po yung announcement ng Tito Vic and Joey. Medyo emotional si Vic Soto. Siyempre, nakakalungkot yung nangyari. Biruin ninyo, tagal nyo nang nagpapasaya sa taong bayan. Sa mga Tabarkads, ilang taon? 44 years. Grabe naman katagal yung ito nga, sabi nga, longest running noontime show. 44 years. Pero inyo, sobrang tagal. Kasi alam nyo mga kaibigan, ito sigurong tape. At etong sila Tito Vic and Joey, yung pinagsamahan nila hindi maikukumpara sa iba. Sigurado dumaan ito sa hirap, dumaan ito sa pagsubok, dumaan ito sa saya, sa lungkot, at nilampasan nila yon. Nagtulong-tulong sila. Kaya nga umabot sila ng 44 years eh. Pero sa tinagal-tagal, talaga pong lahat po may katapusan. Lahat po may katapusan. Kaya bagamat nakakalungkot, kinakailangan nilang harapin etong nangyayari. At take note mga kababayan sa mga Dabarkads. Ang sabi ni Vic Soto ay sila ay namamaalam sa Tape Incorporated. Hindi sila nagpapaalam sa Itbulaga. Bakit? Kasi itong Tito Vic and Joey, sila ang Itbulaga. Sino ba nag-invento ng Itbulaga? O di ba si Joey De Leon? O saka yung mga ginagawa nila mga pagtulong sa kapwa, tatak Itbulaga na po yan mga kababayan. Ay ang pangalan na yan, kapag sinabing Itbulaga,
ang unang papasok sa isip ng tao, Tito Vic and Joey. Oh, kaya hindi mahihiwala yan. Kaya sabi ni Vic Soto, mamamaalam kami sa Tape Incorporated, hindi Itbulaga, kasi ang Itbulaga ay kami. Maraming explanation pa kasi siyempre kung sa nilalahad doon sa desisyon ng korte, so mahaba po yun. Ang babasahin na lang po namin ay yung dispositive portion. Gusto po namin na kayo, na mga kaibigan namin, kasama namin, mga tabarkas namin, ang una makaalam nitong balita na ito. So, babasahin ko na nga, yung dispositive portion na sinasabi. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. Ang plaintiffs po, Tito Vic and Joey, kasama si Jenny at saka si Derek Pucci, permanently enjoining defendants, Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated from 1. Using the trademarks EB, 8 Bulaga and EB, including all the logos associated with the subject parts in its shows, programs, projects, or promotions. And number 2, using the Itbulaga jingle/song or any part thereof in its shows, programs, projects, or promotions. And 3, airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the Itbulaga show prior to 31st May 2023, its segments or any portion thereof in all channels and platforms. Moreover, defendant, blah blah blah, marami pa po. Meron pong mga damages na binabanggit at lahat po ay in favor sa atin. Pati yung sinabi ko dito na pursuant to sections 151-2 and 161 of Republic Act 8293. Ito po yung Intellectual Property Office. Sabi, the Intellectual Property Office of the Philippines, through its proper unit/head officer, is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of Television Production Exponents Incorporated from its records, database, and or registry to it. Yun po yung pinakalaman ng dispositive portion. Madaling salita, Nanalo po tayo. nanalo po tayo. Itong dahil pinatigan po ng korte yung ating sinasabi na tayo po ang may-ari ng Itbulaga. Maraming salamat sa inyong pagtangkiling. Maraming salamat sa mga dasal. Unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos. Thank you very much, our dear Lord God. Thank you. Thank you. Enjoy. Madaling salita, ating talaga ang Itbulaga. Panalo po ang Dabarkads. Panalo po ang TBJ. Simula po sa araw na ito ay pinagbabawalan na ang Tape Incorporated at ang GMA na gamitin ang title na Itbulaga. Ito, basahin ko lang yung itong balita. After a rigorous proceedings that lasted 5 months, TVJ emerged victorious in their copyright infringement and unfair competition case versus against Television and Production Exponents Incorporated or TAPE and GMA 7. In a decision dated 22 December 2023, which was received by TVJ's lawyers from Divina Law on January 5, 2024. So, meron na palang desisyon. December 22 pa lang, meron ng desisyon. Pero natanggap lang ng abogado ng TVJ, ito nga Divina Law, ngayong January 5, 2024. The Regional Trial Court RTC Branch 273 of Marikina City granted TVJ's complaint
against TAPE. As such, the court prohibited TAPE and GMA from using the trademarks EB and Eat Bulaga. So pinagbabawalan na po ng korte itong TAPE Incorporated at GMA na gamitin ng trademarks EB at Eat Bulaga, maging ang Eat Bulaga jingle from its shows. So wala na talaga, hindi nila pwede gamitin yung EB kasi kadalasan ginagamit nila yung EB. Pati yung Eat Bulaga hindi na rin nila pwedeng gamitin. Pati yung salitang Eat Bulaga sa kanilang jingle hindi na rin pwede gamitin. With the court's ruling, TVJ is now able to use the trademarks and jingles in its shows. Okay, so medyo mahaba pa itong binabasa natin ito. Pero ito pinakamaganda mga kababayan. Itong sinasabi dito, under the 2020 revised rules of procedure for intellectual property rights cases, any order issued by the court is immediately executory. Ibig sabihin, pagka labas ng desisyon ng korte, i-execute agad ito. This means that RTC's ruling will already be enforced even if TAPE or GMA files an appeal. Alright, ganito. Ito yung pagkakaiba dun sa desisyon ng IPO. Kasi yung nagdesisyon ng IPO na cancel ng trademark ng Eat Bulaga at EB ng TAPE Incorporated, nagagamit pa rin nila yung pangalang Eat Bulaga at yung EB kasi under appeal. Pero pagdating dito sa sa Regional Trial Court, hindi na po ganon. Kahit nakaapila itong TAPE Incorporated o itong GMA, ay hindi pa rin nila pwedeng gamitin ang EB at Eat Bulaga. So yun po yung pagkakaiba doon sa desisyon ng IPO at desisyon ng Regional Trial Court. Alright, so ayan mga kababayan yung latest update natin mga kababayan. Congratulations dito sa sa TVJ sa kanilang pagkapanalo dito sa copyright infringement case laban dito sa TAPE. Hindi ko alam nyo mga kababayan, ayun ako pa gusto mag-live. Inubos ko lang yung emotion ko mga kababayan kasi kachat ko nga kanina si Nanay si Nanay Christy kasi kumbaga nag-message siya sa akin, siya unang nag-message. Kumbaga nag-ano lang siya, pinaramdam niya lang na kasama tayo mga kababayan sa history ito na sabi ko nga kay Nanay, hindi ko ina-expect na magmula nung bata ako, sabi ko. Hindi ko ina-expect na darating pala ang araw. Yung pinanonood pala namin ng pamilya ko, putik. Kasama pala ako dun. Tayo na ipagtatanggol din pala natin to. Balang araw mga kababayan. Kaya nga hindi pa ako makapag-live ho kanina kasi na lang ba, kumbaga na yung sobrang tuwa. Kasi mga kababayan, kumbaga, masarap kasi yung feeling mga kababayan na yung simpleng programa mo, channel mo. Kumbaga, alam mo yun yung isinisigaw mo, yung pinaglalaban mo rito sa channel mo, programa mo. Mararamdaman mo magtatagumpay mga kababayan. At tama yung pinaglalaban mo. Kumbaga nasa tamang pag-iisip po tayo, tamang landas tayo mga kababayan. Actually kasi kanina, yung apo ni Master Renyo Joey De Leon, sir, congrats sa pamilya mo. Especially sa yung lolo, si Master Renyo Joey De Leon. Na lang ba ako, kumbaga na tuwan-tuwa lang ako mga kababayan kasi yung gising ko kasi kanina may ginawa ako, pagod ako, nakatulog ako, may gumising lang ho sa akin isang admin ho sa samahan ko sa GC na laging nag-update ko sa akin minsan sa issue kasi minsan may ginagawa ako. Nakatulog ako, nananaginip ako, parang nasa isang lugar daw ako ng kagubatan, may nagri-ring.
Yung pala may tumatawag sa cellphone ko, pagsagot ko na normal lang yung may mga issue araw-araw eh. Pero hindi lang ako nakapaghanda do sa ganung issue na binalita sa akin na nananalo na raw yung TVJ, nagbaba na ng desisyon ang RTC, yung Marikina Regional Trial Court na about dito sa trademark Itbulaga case issue over TVJ over Tape Incorporated. Nananalo na nga. Kumbaga, nalimpuhatan ba ako, hindi ako nakahanda sa ganung balita, kaya parang bumangon nga ako sa kama, bumabalik-balikwas pa ako. Kaya ako pa gusto mag-live kaso kumbaga puno pa ng emosyon. Kaya pinili ko muna, sabi ko maya-maya na muna ako magla-live kasi alam mo yung baka sa sobrang siyempre di mo rin masabi, siyempre mga kababayan, although baby face ko yung mukha ko, bata tignan, pero siyempre nagkakaedad na rin tayo mga kababayan. Natutuwa ako mga kababayan, nagkatotoo yung prediction natin. Diba madalas lagi ko sinasabi sa live kasi dati kung ang pinagtatanggol nila yung trademark Itbulaga kanila nagbaba na ang IPO ng desisyon. Hindi na trademark Itbulaga ang pinaglalaban. Ang pinaglalaban na nila kung gaano kahaba ang laban at kung gaano kahaba ang apila. Sabi ko nga, maniwala kayo, bigla na lang may lalabas ng RTC Marikina branch na yan. Na although mahaba ang laban, mahaba ang apila, bigla na lang maglalabas yan ng order na ipapatigil sa kanila ang paggamit ng trademark Itbulaga. Ayan, nangyari na nga ngayong araw. Tama lang yan, pabilisin ng korte. Alam mo kung bakit? Kumbaga itong issue na to, para sa akin walang kwenta to eh. Dagdag kaso lang yan dyan sa RTC Marikina branch. Imbis na may mga dapat dinggin dyan na mas importante, isinisingit pa yung trademark Itbulaga issue na yan, na wala namang kakwenta-kwentang issue na yan. Bakit? Walang kwenta kasi sa TVJ naman talaga yan. Kaya walang kwenta. Kaya RTC, tama yung ginawa nyo. Labas nyo na agad ng desisyon. Sayang lang ang oras nyo rito. Imbis na tutukan nyo itong trademark Itbulaga issue na to, yung kaso na yan, ang dinggin nyo yung mas mga importante kesa rito. Tama yan, pabilisin ninyo. Tama yan, natupad yung predict din ni Atty. Buko de la Cruz na January mailalabas, yun na lang hinihintay nila. At sisiguraduhin ko hindi naman din alam talaga ni Atty. Buko yan. Kumbaga confident lang sila. Siguro sa dinami-daming hinawakang issue, case nito ni Atty. Buko, alam niya na ang pwedeng mangyari. Alam niya na ang takbo ng kaso. Although hindi ganito kalaking kaso to eh. Kaya lang nagmumukhang malaking kaso ito, big deal sa Pilipinas. Dahil Itbulaga at Tito Vic and Joey ang sangkot, ang kasama sa issue. Pero kung tutuusin, yung issue na yan, kung ikukumpara pa dyan sa mga kasong dinidinig ng Marikina RTC branch, walang kwenta yung issue na yan. Walang kwenta. Bakit? Maliit lang yung kaso na yan eh. Pagtatagalin pa. Tama nga yan, naglabas na agad desisyon ng Marikina RTC branch. Pinagtatagal nyo lang. Paano nyo papatagalin to? Sa mga apila-apila ninyo. Yan yung maganda. Yan yung gusto namin mangyari. Umapila kayo habang buhay. Pero habang umaapila kayo, hindi nyo na pwede gamitin yung trademark Itbulaga. Yun yung maganda. Alam nyo mga kababayan, nung pinanonood ko to kanina, nung ginising ako ng isang admin namin sa GC, habang pinanonood ko to mga kababayan, talagang tumutulo ang luha ko. Bakit? Naalala nyo nung nakaraan mga kababayan, ang bilis ho ng panahon. Parang kailan lang, yan tatlong yan, nasa harap ng camera, nagpapaalam sa atin. Sabi nila, andito kami, pumasok kami ngayong maaga kami pumasok, pero hindi na ho kami pinaere. Naalala niyo yung eksena na yun na halos
tumuluha ang luha ng sambayan ng Pilipino. Yan tatlong yan nakatayong ganyan, nagpapaalam. Malungkot. Pero ngayon, kita nyo naman, ang bilis ng panahon. Nakatayo na naman silang tatlo sa kamera. Sinasabi sa ating panalo sila. Nagwagi. Grabe. Mga kababayan, nakakakilabot. Ang bilis ng panahon. Kahit itong Itbulaga na to, paborito ng pamilya ko tsaka yung lola ko namatay. Alam mo yun yung feeling na sa inyo hindi mo mabanggit kasi ginagalang mo ang batas, ginagalang mo ang ahensya ng gobyerno, ang IPO Philippines. Nagsakripisyo sila ng feelings nun, ng nararamdaman nila habang ginagamit ng isang noontime show programa ang hindi sa kanila. Gaano kasakit yun mga kababayan? Gaano kasakit? Ang sakit nun. Lalo na sa TVJ, Master Henyo Joey Dre, ang sakit nun. Pero kita nyo naman yung good karma bumalik. Isipin mo, isang araw bago umere ang Itbulaga sa RPN 9, bumalik sa kanilang tuluyan yung trademark na Itbulaga. At kauna-unang Sabado, unang araw ulit na pag-ere nila sa RPN 9, makakanta nila yung song na hindi na EAT Bulaga ang babanggitin, kung di Itbulaga talaga. Isipin nyo yun. Yung sacrifice na ang tagal nyong nagpigil kasi hindi po pwede, eto na ngayon. Kumbaga lahat ng lungkot, pagtitiis, araw, tiniis mo ang kalooban mo. Kasi yan mga kababayan, silang tatlo may edad na, aminin natin. May edad na sila. Yung feelings niyan, iba na rin. Kumbaga, masakit sa kanila to. Kasi kumbaga, kung kailan sila nagkaedad, tsaka sila nagkaroon ganitong pagsubok. Sabi nga ni Master Henyo Joey Dole yung nakaraan, hindi ko sukat akalain na kung kailan tayo tumanda tsaka tayo pinagkakaguluhan. Itong issue na to. Hindi niya nilabos maisip na yung iniisip niya na Itbulaga, na trademark, na binuo niya, na-create niya sa kusina ni Tito Sen, bahalang araw pala, pagtatalunan, magkakaguluhan. Pero kita niyo naman mga kababayan, ang ganda ng naging resulta. Although una, naghirap sila, nagsakripisyo sila, kumbaga ang bola nasa tape, nasa kabilang istasyon. Pero kita mo naman sa dulo, maganda kinalabasan. Galing, di ba?